Love you, pare. Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping panghihinayang. Ikaw ba, yes, friend, minsan ka na bang nakaranas ng panghihinayang or meron ka na bang taong pinanghihinayangan? Yung tipong nasa iyo na, pinakawalan mo pa. Tapos nakita mo lang yung halaga niya nung napunta na siya sa iba. Oh! Saet? Saet yan, be? Kasalanan mo yan. Ang sinasabi ko diba? Ito yung tinatawag nating minsan sa buhay may mga bagay tayong ginagawa ng hindi pinag-iisipan, kaya sa huli agad rin nating pinagsisisihan, diba? Gaya na lamang ng minsan mo siyang alokin ng hiwalayan. Ay, tapos pumayag. Diba? Ikaw yung matapang, tas sa dulo siya pala yung mas matapang sa'yo, diba? Sa dulo, malalaman mo na, ay, sorry ka, may reserba siya. Diba? Alam mo, yes, friend, minsan talaga hindi natin may iwasan sa buhay yung mga ganitong pagkakataon, diba? Yung manghihinayang ka, mapapasabi ka ng sayang naman, mapapakanta ka ng sayang. Parang pangit pag ako yung kumanta. Diba? So, ano bang pinuputok ng butsi natin dito? Ano bang pinopoint out natin dito? Kapag meron kang isang bagay na sa tingin mo ay mahalaga, or isang bagay na pinapangarap, pinapanalangin ng iba, bigyan mo yun ng pagpapahalaga. Kasi hindi mo alam kung ano yung bagay or tao na tinitake for granted mo. Bagay o tao na pinapangarap pala ng mga nasa paligid mo. Sinasayang mo yung opportunity Sinasayang mo yung chance na meron ka yung mga bagay na wala yung iba. Diba? Hindi mo vina-value. Bakit? Kasi alam mong sa'yo na, nakakampante ka na, hindi na siya makakawala, hindi ka naiiwan pa. Sapat ba na assurance yun para hindi matapos yung inyong relasyon? Diba? Yan kasi yung hirap sa'yo Onting hindi pagkakaintindihan, onting hindi pagkakaunawaan. Akala mo, ang laging solusyon, hiwalayan. Hindi ganun. Dapat pag-usapan nyo muna ng mahinahon. Meet halfway. I-discuss nyo yung pinupunto ng isa't isa, pilitin nyong intindihin, unawain, or hindi naman kaya mag-adjust kayo ng naaayon sa preference ninyo kahit na magkaiba, diba? Yung breakup dapat last resort na yun, last option, last straw. Hindi yung onting kibot, onting tampo, gusto mo hiwalay na agad kayo. Marami kasing ganito diba? Yung mga nakipag-break lang dahil sa bugso ng damdamin, nadala sa emosyon, dahil lang may inis or galit na nararamdaman during that time na nag-aaway sila. Pero kapag nahimasmasan, wala na. Huli na ang lahat. Nabitawan mo na yung mga salitang nabitawan mo. Nakapag-desisyon na kayo. At swerte mo kung, di ba, pwede pang bawiin yung desisyon na ginawa ninyo. Pero what if hindi na? What if sa isang salita, yun na agad? Di ba? So, ang nangyayari, may relasyon na nasasayang. May nako-compromise na pagmamahal,
effort, time. Diba? Nag-away, naghiwalay, nang hinayang, natigang. Oh, diba? Ay, pero ang sakit nun, no? Seriously, yes, friend. Ang sakit-sakit nun. Yung hindi mo naman talaga intensyon na pakawalan or palayain siya. Gusto mo lang naman magpahinga. Gusto mo lang naman na kahit papano alamin yung totoong nararamdaman mo. I-assess kung tama rin ba or mali yung nagawa mo. Magkaroon ng panahon para intindihin din siya. Yung mga sinabi niya, yung naging laman ng inyong diskusyon. Pero diba? Gusto mo lang naman magpahinga. Tapos pag dilat mo, nasa piling na siya ng iba. Oo, sakit. Kapag ganon sa tingin mo, ipaglalaban mo pa ba? Ipupush mo pa ba yung pagmamahal mo para sa kanya? Babawiin mo pa ba lalo na kung nakikita mo naman na dun na siya masaya sa piling ng iba? Lalo na kung alam mo naman na dapat pala pinaglaban mo lang siya at hindi mo siya pinakawalan nung umpisa. Sayang. Ngayon, ay mali pala yung kanta. Hindi pala bagay. Pero yun yung salita, diba? Sayang. Totoo ang kasabihan na tunay ngang malalaman mo lang ang halaga ng isang bagay kapag nawala na sa iyong buhay. Diyan papasok yung pagsisisi at panghihinayang. Kaya ikaw kung ayaw mo maranasan o maramdaman yan, galingan mo sa pagiging jowa dyan sa partner mo, diba? O hindi naman kaya galingan mo dyan sa karelasyon mo. Mapa-jowa man yan, mapa-anak, mapa-magulang, whatsoever, wag mong i-take for granted yung relationship na meron ka sa taong yan. Because we'll never know. Sulitin mo yung bawat pagkakataon habang sa'yo siya. Kasi hindi mo alam kung hanggang kailan mo siya mahahawakan, mayayakap, mahahalikan, or makakasama. Kung hanggang kailan siya mananatili sa buhay mo at matatawag mong sayo. Pero minsan din naman, at some cases, para sa mga nasaktan, nakipaghiwalay, mga walang panghihinayang na nararamdaman, valid din yan. Okay na okay lang din yan. Kumbaga, hindi sila nanghihinayang sa taong minsan sa buhay nila ay dumaan, bagkus nanghihinayang sila sa nakaraan, nanghihinayang sila sa panahon, nanghihinayang sila sa efforts na ginawa nila sa maling tao. Diba? Minsan may mga tao rin naman na kapag nawala sa buhay mo, hindi tayo mapapasabi ng, shh, sayang naman. Sayang naman yun. Napunta pa sa iba. Diba? Instead, mapapasabi ka ng, buti naman. Hay, salamat. Buti naman. Diba? Alam mo yan, para sa mga hindi nanghihinayang dyan, sabi nila mas nanghihinayang pa ako sa nalaglag na bariya kesa naman sa taong walang kwenta. Oo, ganun dapat. Pero ang mas nakapanghinayang ay yung nabitin tayo sa usapan na to. Siya, alam ko naman na nanghihinayang ka sa isang tulad ko. Grabe naman si Biboy Bibo. Pero uuwi na po ako, diba? So magbababay na po ako mga yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB niyo sa radyo, DJ Biboy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle. Basta walang label. Magkasama't magkarinigan po tayong muli bukas sa parehong oras, dito pa rin at dito ka lang sa istasyong tanggal limot ang problem, ang 101.1 Yes FM. Solid! Good night, BB! Mwah, mwah.